Good day, everyone. I'm Rose Michelle Joy de Calamba, and I'm here to front of you to discuss about Robert Sternberg's hierarchic intelligence. So, let's start. Robert Sternberg's hierarchic intelligence is, in this theory, believes that learners learns even the outside the classroom, and the environment is the best classroom for them. Thus, learners are encouraged to explore the outside world to give meaning to their learners. Halimbawa nito ay yung kahit na nasa labas tayo ay makaka-think tayo ng ito pala ganito, ganyan. Halimbawa nito yun ang yung pagbibigay ng babala sa labas or sa environment. 'Di ba makakaisip na tayo na kung ano talaga yung pinapahiwatig ng salitang yon na kunwari bawal tumawid dito kasi walang nakalagay na pedestrian lane. Tapos makakating talaga tayo ng bawal talaga kasi delikado. Oo, tapos ito ay encourage talaga tayo na bawal talaga. Tapos makaano tayo ng new knowledge about sa pinapakita ng environment sa atin. Diba sinasabi ni Robert Sternberg na kahit na nasa labas tayo ay makalearn pa rin tayo kasi meron tayong sariling pang-iisip, sariling idea kung bakit nila kung bakit ganun yung pinapakita ng environment sa atin. Kaya best classroom talaga ang environment kasi napakahalaga talaga yung kalikasan yung sa labas. Kasi nakapagbibigay sa atin ng gandang idea. The hierarchic theory of intelligence is a general theory of human intelligence. It was proposed by psychological Robert Sternberg as an alternative to the concept of general intelligence factor. So, there are three kinds of intelligence of the Robert hierarchic intelligence. The first one is practical intelligence. This is also known as straight-marked individuals. And the second one is the experiential intelligence, the ability to deal with current situations so that the novel situations that may arise in the future are easily handled. Diba? Yung ating na-experience ay napagbibigay sa atin ng panibagong knowledge sa atin. Yung mali nating nagawa ay magiging tama sa susunod na henerasyon, sa susunod na panahon kasi na-experience na natin yung ating nagiging mali kasi 'di ba? Yung kahit na magiging mali ka ngayon ay magiging tama sa susunod na araw kasi na experience mo na talaga yung pagkakamali mo, yung na-handle mo na yung kung paano magiging tama yung mali. So, the last one of the three kinds of intelligence is componential intelligence. This ability to process metacognition and knowledge, association, components, effectiveness. Wilhelm Good's structuralism. This theory assumes that discovery structure of the mind is built upon the basic elements of ideas and sensation and could only be completed through introspection. Ang introspection is the self-examination of one's thoughts, memories, perceptions, and motivation. William James
functionalism. This theory examines how the mind functions and the mental processing that leads to adaptive behavior, while the functionalists were concerned with both mental processes and adaptive behavior. The major emphasis was on behavior. O, tinatawag itong sabi ni William James na 'di ba ang ating mental ay process talaga tayo ng na ito yung ang ating isip ay napapunction talaga, 'di ba? Sa araw-araw nating ginagawa. May function talaga ang ating Kurt Lewin's life space and field theory. And sabi dito, ang life space refers to reality such as needs, aspirations, desires, goals, while field theory refers to the functions of both persons and environment. Hence, learners occurs when the learner's existing environment is in harmony with their present reality. Tinatawag itong life space kasi para sa atin lang, para sa ating kailangan, para sa ating sarili. Ang field theory is the psychological theory that examines patterns of interactions between the individual and the environment. Field theory is based on the idea that human behavior is determined by the totality of the psychological field or the situation rather than by isolated factors. So Daniel Goleman's emotion intelligence, this theory highlights the role of emotion in the development of an individual's personality, which eventually affects the process of learner in behavior. So, sabi ni Daniel Goleman is from the word emotional intelligence. Ang ating mga emosyon, sa ating sarili, emosyon sa iba, emosyon na ating pinapakita sa iba. Ito daw ay yung role of emotion na develop sa individual personality. Diba? May kanya-kanya tayong emosyon sa ating sarili. Kaya napakahirap talaga kapag grabe yung emosyon ng binibigay sa iyo ng iba. Halimbawa nito yung palagi ka nang galit kahit na sa simpleng bagay lang, tapos palagi kang galit. Hindi mo alam na nakakaapekto pala yun sa kanya, tapos wala kang pakialam sa iba kasi grabe yung emosyon na galit na emosyon na iyong binigay sa kausap mo. Kaya nakakaapekto talaga ito sa process of learning and behavior. David Cobb's experiential learning. This theory focuses on constructing knowledge as a result of one's reflective experience, which serves as the main driving force in learning. So, dito pinapakita ni David Cobbs sa pamamagitan ng ating experience ay makakabuo tayo ng knowledge, yung new knowledge, new learning. This focuses on constructing, makakabuo talaga tayo ng knowledge sa ating experience kasi, di ba, the more you experience, the more you know, di ba? Tapos, reflected to experience, kapag bibigay talaga ito ng panibagong knowledge sa atin. Bawa nito yung pagsali mo sa patimpalak, 'di ba? 'Di ba kahit na talo ka man o panalo ay 'di ba na-experience mo yung kung paano gawin 'yon, tapos 'di ba makakapagbibigay ito ng panibagong knowledge sa iyo kasi kahit na mahirap ay ginawa mo lahat para lang mapakita sa ibang tao na kaya mo. The last one is connectivism approach. And the connectivism approach is self-directed learning where learners learn in their own
with the use of computer aided instruction, 'di ba? Yung connectivism approach, ito yung ginagamit natin sa pang-araw-araw. Halimbawa nito yung cellphone, yung laptop, or yung TV naman, 'di ba? Nagbibigay ito ng panibagong knowledge, kasi kahit na kapag naguguluhan tayo sa sa isang bagay o sa isang salita ay dapat, 'di ba, ating search agad natin para malaman natin kung ano talaga yung meaning, yung ano talagang, 'di ba? Kaya kailangan natin yung cellphone or laptop na nagbibigay sa atin ng totoo talagang impormasyon. 'Di ba? May iba't iba tayo talagang may iba't ibang tao kung paano nila makukuha yung knowledge, or their learning, where learners learn to their own, 'di ba? 'Di ba may iba't iba tayo, 'di ba may iba't iba tayong knowledge, kung may iba't iba tayong estratehiya kung paano natin ma-learn ang isang bagay. Yung iba sinusulat lang, tapos ibasa lang konti, tapos ma-learn na agad nila. Tapos yung iba naman ay hindi mo kontento sa sulat lang, dapat search sa cellphone para mas komportable ang kanilang sagot. Diba, sa ating pamumuhay ngayon ay, diba, need natin yung connectivism approach, kasi ito yung napapagbibigay sa atin ng kumpletong idea na ating gustong ipahiwatig sa iba. Diba? Kung may naguguluhan tayo sa isang bagay, ay sinesearch natin agad para mas maging kumpleto ang ating parang hindi na tayo naguguluhan. So, maraming salamat sa inyong pakikinig. Naway nabigyan ko kayo ng dagdag kaalaman sa araw na ito. God bless you all, and mabuhay tayong lahat.